Mauna nating kausapin si Dr. Love. Hanggang kailan ba tayo dapat magpatawad at magtiwala, Dr. Love? Ay nako, magandang katanungan yan, Mama Carla. Dito nakita ko, alam niyo, may hangover pa ako nung mga pagnililay natin nung panahon ng Semana Santa, ng Kwaresma. At unang pumasok sa isip ko dito yung isang simpleng word taken from the 7 last words, I thirst. Nauuhaw ako. Ako'y nauuhaw. Tingin ko itong anong pangalan? Si Perry. Si Perry ay talagang uhaw na uhaw. Bagamat ibinigay sa kanya lahat ni MJ ang pangangailangan niya. Nagtatrabaho siya, di ba? Sabi ni MJ, huwag ka na magtrabaho. Diyan ka na lang sa bahay. Susuplayan kita ng lahat ng pangangailangan mo. Si MJ, nasubsob ang ulo sa paghahanap buhay. At hindi na niya nakita yung pangangailangan ng kanyang kapartner. So, yung pala ang pag-ibig pala talagang hindi namimili ng gender. Di ba? So nakita natin very clear na dito sa ating buhay ngayon sa mundo, hindi tayo kinakailangang malibang sa mga pangangailangang makalupa. No? Kasi may taong naghihintay ng pag-ibig, ng panahon. Nagsusumigaw, I thirst, pero hindi siya nadidinig dahil nakafocus si MJ sa bagay na makalupa. Para maibigay ko sa iyo ang lahat. Pero sa pag-ibig, hindi lang yung bagay na makalupa ang magpapasaya. Yung panahon mo na makasama kita rito, yun ang mahalaga. Na naibigay ni Jason. Ang problema dito, si Jason, medyo naging masyadong maluwag. Na hindi na niya naisip na yung nangangalaga sa kanya, si MJ, hindi dapat pagtaksilan, di ba? Pero umiibig Iyan ang misteryo ng pag-ibig, di ba? Ngayon, ang katanungan dito, kaya bang patawarin ni MJ si Perry? Dito natin makikita ang lalim ng pag-ibig. At kung magkabalikan sila, anong gagawin naman ni MJ para mapunuan ang pagsigaw ni Perry ng ako'y nauuhaw? See? Ito naman si Jason, willing naman siyang ibigay ang lahat. Kaya napunta sa kanyang atensyon nitong si Perry. Tanong, pagkatapos ng lahat ng ito na mahuli ka, Perry, na nagtataksil sa isang taong nagmamahal sa iyo, babalik ka pa ba sa kanya? May mukha ka pa ba na ihaharap kay MJ? O ipagpapatuloy niyo na ang inyong relasyon ni Jason na nagbabalak bumalik sa probinsya? Yan ang katanungan. Katapatan sa isa't isa, commitment sa isa't isa. Yan ang mahalaga sa isang relasyon. Salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Pakinggan naman natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming salamat, Mama Carl. Alam mo, pag sobra sa lechon, nakakasawa din, ano? Ganon din ang pag-ibig. Pag nagmahal tayo ng todo-todo, may tendency na hindi nakasal, sakal na. Siguro ganon ang feeling ni Perry. Na itong MJ, dahil sa talagang pagmamahal niya na sobra-sobra, naging selosa. At mamaya, itong si Perry, gusto gano'n ng mga lalaki, hindi ba? Parang gusto niyo na meron rin kayong freedom kasi dapat mag-trust sa inyo yung partner ninyo. So, ang reaction, naintindihan ko si Perry, ang reaction niya, teka, parang sinasakal mo na ako. So, tayong mga nagmamahal, isipin natin na pwedeng yung extreme na pagmamahal, spoiling na yan. Yung spoiling na yan, parang hindi na equal yung relationship. Okay? Ngayon, dapat sa isang relasyon na yan, meron talagang honesty. Hindi ka na dapat nagplano, MJ. Ang tawag doon, entrapment. Ba't ka pa naghintay para ma-entrap itong si Perry? Ito namang Perry,
Dapat honesty ka na lang, dapat naging honest ka na lang kay MJ kasi minahal ka naman eh. Si MJ, palagay ko yung issue ng domestic violence and applicable rin sa same sex relationship, no? Ang domestic violence, ang ibig sabihin, hindi lang physical, psychological. 7 klase yan eh. May physical, may verbal, may psychological, may emotional. Siguro ang feeling ni MJ, yung psychological at saka emotional niya, hindi na niya kaya. Kanya in-entrap ka na lang niya. Ito naman Jason, nakita niya kung ano yung weakness ni Perry. Kasi tayong mga nagmamahal, sinasabi natin, ay binibigyan ko naman ng partner ko ng quality time. Yun ang excuse ng mga busy tao. Sa isang relasyon, hindi lang kailangan quality time, kailangan quantity time. Ibig sabihin, nandun ka. Hindi physical, no? MJ. Hindi physical yung quantity time. Yung feeling lang na, kumusta ka na, how was your day, mga ganyan. Hindi lang sa romantic relationships. Para, ganon din sa ating mga anak, no? They must feel na ang panahon natin ay para sa kanila. Hindi mo nabigay yan, MJ. Although binigyan mo siya ng support in terms of siguro kabuhayan, in terms of taking care of his needs, hindi mo nabigay yung tamang kailangan niya, yung love, yung caring at affection. Panahon. Ngayon na pinag-uusapan natin ang mga same-sex relationships, whether same-sex, different sex, any kind of relationship, napaka-importante ng communication, ng honesty. Kasi kung sumobra yan, yung entrapment, buti na lang hindi uminit ang ulo ni MJ kasi kung pinatay ka nun, walang kasalanan siya. Kasi ang tawag doon, en flagrante delicto. Pag pinatay ka o sinangtang ka ng partner mo in the act, wala yung liability, wala yung kasalanan sa batas. Dahil sa sobrang passionate, kanya, wag nating hintayin na maging ganon, na maging biktima ka pa ng masyadong pagmamahal ni MJ sa iyo. Nako, may mga bago tayong natutunan ha tungkol sa batas. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ngayon naman, balikan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Alam niyo, sa isang relasyon, kumisan talaga may mga pagkakataon na nagiging possessive. So, yung bang talagang inaangkin natin na akala mo pag-aari natin na isang tao. Na kaya ang isang tao talaga nasasakal. Pero, alam nyo, iintindihin natin maigi. Pag naging possessive ka sa isang tao, umaabot yun sa punto na kinokontrol mo na. Natignan nyo kung napansin yung ginawa dito ni MJ, huwag ka na magtrabaho. Sabi gano'n niya kay Perry, ako na ang bahala. Pag gano'n ang mangyayari, nakakalimutan natin yung empathy. Ang empathy, hindi yan tungkol lang sa pagkakaibigan. Sa isang relasyon, importante yung empathy. Kasi ito yung kakayahan ng isang tao, maintindihan kung ano ba ang mga nararamdaman niya, kung ano ba yung mga mali na dapat nating ayusin. At pag nagkaintindihan kayo, challenge nyo yun na yung mabigyan nyo ng solusyon lahat ng kulang sa relasyon. Kasi kung hindi nyo mapag-uusapan yung kulang o yung sabihin natin sobra-sobrang nangyayari sa relasyon nyo, talagang maghahanap ka ng sasabihin mo, ang talagang palagi mong i-rationalize hindi ko nakita sa kanya yung nakita ko dito sa isang tao. Which is, nangyayari na nga. Sana maintindihan niyo rin yung ditong nangyari kay Wilmar, ang tawag dito yung sinasabi nating second betrayal. Ano yung second betrayal? Ang second betrayal ay isang uri ng nakikita niya yung pagtataksil ng ibang tao kahit hindi siya yung involved doon. At ang pakiramdam niya, siya yung nakakaramdam yung pakiramdam ni MJ na kung sana ako si MJ, galit na ako. So, ganon yung tinatawag nating second betrayal. Sana, pagdating sa ganitong klase na relasyon, ang iisipin natin,
Oo, mahirap magpatawad, mahirap na baka mamaya mawala na ako ng tiwala sa ibang tao, mamaya hindi na ako makahanap ng tao na talagang magiging honest sa kanilang mga feelings, puro pagkukunwari. Magkaroon kayo ng realization na hindi ibig sabihin titigil ka sa pagmamahal. Ang pagmamahal, nandyan lang yan. Pero siguro ang dapat nating isipin ngayon, maghilom lahat ng mga sugat, whether physical or emotional, psychological. Dahil kasi dun yung maiisip na pwede palang magpatawad dahil kasi naghihilom na ako dun sa mga sugat na naramdaman. Thank you. Maraming salamat, Doktora Camille.